Hello mga kasuki! Another day, another paglilinis na naman ang person. At ngayong araw nga ay naisipan ko na naman palitan itong kurtina ko dito sa aking lababo. Medyo matagal-tagal na nga ito na hindi napapalitan. Ano ba naman yan? Nandito na naman ako sa aking pagbo-voice over at sumasabay naman yung bunganga ng aking kapitbahay, Charis. Ito talaga yung problema kapag ka sa squatter ka nakatira, kapag ka nagbo-voice over ka ay hindi mo nga maiiwasan na maraming maingay sa kapaligiran. At kahit nga doon pa ako mag-voice over sa loob ng CR namin, naku po ay tumatagos pa rin talaga yung ingay sa kapaligiran. Charis, naku po, meron na naman maiinis sa akin sa pagcharis-charis ko. Nakakaumay na nga daw ang aking katsacharis. At habang ako nga ay nagpapalit ng kurtina ay kasama ko nga yung kumari ko dyan at kaming dalawa ay nagbibidyoke, pero yung aking kumari nga ay nahihirapan nga mag-search dahil nga malabo daw yung kanyang mata. O di wow. At yung kurtina ko nga pagkatapos tanggalin ay diretso kaagad sa washing at kunti pa lang nga yung nagagawa ko, nagpalit pa lang ng kurtina, ito nagutom na kaagad. Dito mo talaga mapapatunayan na isa kang nanay kapag ka ang mga gawain ay pinagsasabay-sabay mo. Ayan nga yung tinatawag nilang multitasking, o diba? Yung tipong nagpalit ka lang ng kortina tapos nagbidyoke ka pa tapos naglalaba ka pa, o diba napagsabay mo yung tatlo? At hindi nga lang yon, dahil habang naglalaba nga ako pagkatapos ko magpalit ng kortina, eto naman nga yung ginawa ko, naghugas ng plato, naglinis ng lababo. Kapag nga kasi dito ako napunta sa aking lababo ay hindi nga lang paghuhugas ng plato yung ginagawa ko at pagpupunas nitong aking lababo. Dito kasi sa lababo ko kahit araw-araw kang maglilinis, araw-araw mo rin makikita yung mga langgam. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, dahil sa squatter nga nakatira, hindi mo rin maiiwasan na maraming daga. At dito nga rin sa lababo ko ang maraming pabalik-balik na mga bubuwit, kaya hindi pwedeng maraming hugasan dito sa lababo at merong mga tirang pagkain dahil kung saan-saan nga nila ito dinadala, Charis. Kaya naman tuwing maghuhugas ako dito ay hindi ko nga maiiwasan na itong mga nakapatong dito ay lagi ko nga tinatanggal at pinupunasan. Marami kasi ditong tinik ng isda at mga kanin na dinadala nitong mga bubuwit na to, kaya naman nagkakaroon ng mga langgam dito sa lababo ko at yun talagang hindi nawawala dito. At itong ganitong paglilinis nga sa lababo ay ako lang naman talaga yung gumagawa dahil nga pagka yung anak ko nga pinaghuhugas ay paghuhugas lang naman talaga yung gagawin. Wala naman pakialam dito sa mga linisin. At alam ko naman talaga na hindi lang ako ganito, hindi lang ako nag-iisa. Aminin nyo mga kasuki, hindi lahat ng mga anak ay maaasahan sa paglilinis sa bahay. Dito sa bahay, ang pinaka-problema ko talaga kapag ka ako nga umaalis, minsan pumupunta ako dun sa Antipolo sa bahay ko doon. Pagbalik ko dito, yung bahay ko, hindi ko malaman kung ilang bagyo yung dumaan. Yung mga damit nakapatong sa upuan, pati mga bag, yung mga hugasan, hindi nahugasan, pati yung mga pinaglutuan na kaldero, hindi nahugasan. Ganito rin ba kayo mga nanay? Ang dami ko nang sinabi, wala lang, humuhugot lang, Charis. O ayan, tapos na ako dun sa lababo ko. Dito naman ako sa lamesa ko na feel ko talagang punasan. Kung dati nga ay hindi ko madalas tong punasan dahil hindi ko naman lagi nakikita ang dumi. Pero ngayon na pinalitan ko na nga yung balot nito ay tignan mo naman puting-puti. Kaya naman mayat-maya ko na itong pinupunasan. Mas mahirap siguro kapag ka naging timputi na ako dahil mayat-maya na ako maglilinis. Paano ba naman ay mayat-maya ako nakikita yung dumi, Charis. Tapos na ako sa lamisa ko ay dito naman ako sa bandang hagdanan ko at dito naman ako magwawalis. Ito nga pala yung hagdanan ko, ito nga yung gusto ko sanang palitan na kaso nga hindi ko nga mapalit-palitan. Syempre wala pa tayong budget. May katagalan na rin talaga itong hagdan ko at ilang beses na nga may nadisgrasya dyan dahil napuputol nga yan. Pero hindi pa rin nga mapalit-palitan. Tignan nyo naman nga yung karton nga lang yung nakalagay dyan sa halip na plywood. Pero okay lang naman yan, hanggat kaya pang ang gamitin ay pagtsatsagaan na lang muna natin. Lalo na nga ngayon na hindi na nga makagawa dyan yung asawa ko, kaya nga bukod sa bibili ako ng materyales, kapag kayan ay pinalitan ko ay magbabayad din nga ako sa gagawa niyan, kaya kailangan ko talaga ng budget. Dati kasi kapag ka meron akong ipapagawa, yung asawa ko lang yung gumagawa, pero ngayon mula nung nagkasakit nga siya ay hindi na nga siya pwedeng gumawa ng kahit ano dito sa bahay, lalo na nga kung mga bibigat.
Sa dami na nga nang nasabi ko, hindi ko alam na andito na pala ako sa pagsasampay ko. Inabot na nga ako ng gabi kaya magsasampay naman ako dahil natapos na nga yung nilalabhan ko kanina. Pero syempre bago ako magsasampay at tatanggalin ko nga muna yung mga nakahanger. Ito nga yung mga nilabhan ko nung mga nakaraang araw pa na hindi pa rin natatanggal sa sampayan. Ganito nga talaga dito kami sa bahay na yung aking mga sinampay matatanggal lang talaga yan kapag ka magsasampay na uli at yung mga sinampay na tinanggal akala nyo matitiklop yan, hindi pa yan matitiklop, nandyan lang yan nakatambak sa planggana. Pagkatapos ko naman magsampay at dahil nga gabi na pagbaba ko, ito naman yung ganap ko, magluluto naman ng ulam, ito nga pala yung ulam namin ngayong gabi. At sa dami nga ng sinabi ko, sana umabot ka hanggang sa dulo, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Bye!